Hello, welcome to our channel. Our topic for this video is all about AC circuits, which is mesh analysis part 4. So kung hindi nyo pa napapanood yung mesh analysis parts 1 to 3, episode 15, 16, 17, ililink ko na lang sa description para ma-check nyo. So, magsisolve lang tayo ng more problems ulit dito sa part 4 ng mesh analysis episode 18. So, ito yung mga na-discuss natin. Okay, tapos nakapag-solve na rin tayo marami na rin tayong na-solve na problems. Check natin yung last item. Okay, problem number 10. Sige, let's have problem number 11. Compute phasor VO for the given circuit. Drawing muna natin. Okay. Given this circuit, hanapin daw natin itong VO, phasor VO, which is yung voltage across this 2 ohm resistor. So, hindi na natin i-convert to phasor. Naka-phasor domain na siya. I-mesh analysis na natin agad. So, meron tayong ilang meshes sa circuit? 3, right? 1, 2, 3. So, mag-assign tayo ng 3 mesh current direction. So, dapat pare-parehong clockwise or counterclockwise. Sige, pare-parehong clockwise na lang. Current I1, current I2, then current I3. So, KVL tayo sa mesh 1. KVL, summation of voltage equal to 0 at mesh 1. So, simulan natin sa voltage source. So, by the way, wala tayong voltage source. Meron tayong current source. Right? So, ibig sabihin, kapag meron kayong current source sa isang mesh, yung value ng current source na yun din yung value ng mesh current. Right? Tapos, check nyo kung pareho ng direction. So, dahil upward yung direction ng current, itong current source, nagko-conform siya sa direction nung inassign nating mesh current na clockwise. So, same direction sila. Ibig sabihin, in phase. So, equal in magnitude and equal in direction. So, therefore, wag na pala tayong mag-KVL sa mesh 1. Yan. Tandaan nyo, kapag may current source kayo sa isang mesh,
equivalent agad yung mesh current doon sa value ng current source sa mesh na yun. So therefore, I1 natin is equal to this value. Okay, 4 angle 90 degree. 4 angle 90 degree amps. Okay, so pag kinumpute nyo to sa calcu, itong 4 angle 90 degree, equal lang din to sa J4. Okay? J4. Next, so sa ano naman tayo, sa mesh 2, KVL uli. KVL, summation of voltage is equal to 0 at mesh 2. So, may voltage source ba tayo? Yes, this time, voltage source naman ang meron tayo. So, simulan natin doon. Again, check nyo yung polarity kung saan papasok yung current. Dahil clockwise siya, papasok sa positive polarity. So, gagamitin yung polarity sa voltage source or sign is positive, 12 angle 0 degree. Then, sum up nyo na yung mga common, sum up nyo yung mga impedance dito sa mesh 2. Itong 2 ohm, negative J3 ohm, tsaka 2 ohm. So, add up nyo yon. So, 2 plus 2, 2 plus 2, then minus J3. Times nyo sa mesh current sa I2. Okay? Para this will be the voltage across the elements within mesh 2. So, ano dapat yung sign? So, ang sign dapat is positive. Okay, lagay nyo positive. Then, consider nyo yung mga common elements or impedance sa other mesh. So, dito sa mesh 1, saka sa mesh 2, may common 2 ohm resistor. So, isusubtract nyo or kuhain nyo yung negative voltage across the 2 ohm due to I1. So, magiging minus 2 ohm times mesh current I1. Okay? I1. And then, meron pa bang common na element sa mesh 2, sa other mesh? Ito, yung 2 ohm resistor naman sa mesh 3 tsaka sa mesh 2 common, right? So, ganun uli, minus the voltage drop across this 2 ohm resistor due to I3. So, minus 2 times I3 naman. Okay? Equal to 0. So, lahat na na-consider. So, this is 12 angle 0 pala. Okay? Tama? 12 angle 0. Okay, tapos, i-simplify lang natin yung equation. So, simplify natin yung equation. So, transpose natin itong, pwede natin i-transpose itong 12 sa kanan. So, from positive magiging negative. So, negative 12 angle 0 degree na siya. Pero yung angle 0, kapag yung phase is 0, equal lang yan sa 12, negative 12. Okay, kahit delete nyo na yung angle 0. Then, unahin natin, or simplify natin to. Okay, simplify si 2 plus 2, that's 4, minus J3, I2. Okay, then, negative 2I1, minus 2I3.
equal to 0. Equal to negative 12. So this is equation 2. Yung equation 1 pala, ito. Ito yung equation natin sa loop 1, right? Or sa mesh 1. Okay, next. Sa ano naman, sa mesh 3. So sa mesh 3, notice meron din tayong current source, right? So ibig sabihin, yung mesh 3 or mesh current I3 is equal dito sa value ng current source. Pero notice magka-opposite ng direction. Kasi pag ganito yung direction nung going to the right, yung direction ng current source, tas pa-clockwise yung I3. So, opposite sila, right? So, therefore, ang value ng I3 is negative. Kasi opposite negative ng value ng current source na 2 angle 0 degree. Therefore, I3 is negative ng 2 angle 0. 2 angle 0 amps. Kapag may angle 0 ka lang, ibig sabihin, equal lang yon dito sa modulus. Real part lang siya. So, negative 2 lang to. Okay. Equation 3. Yan. So, tatlo agad yung equation natin. Ang dali, di ba? Kasi may mga current source eh. Okay, copy natin. Equation 2, equation 3, tsaka equation 1. Okay? So, ang kailangan nating ma-solve is ma-solve si VO, right? So, paano isa-solve si VO dyan? Okay, kuhain nyo yung current flowing through this 2 ohm resistor. Okay? Tapos by Ohm's law, VO is, let's say yung current is I, 10 times the impedance or resistance, which is 2. Right? So, ito yung VO value, 2I. Tapos, ito yung current sa kanya, sa 2 ohm resistor, current I. So, tayo, KCL dito sa node A. So, meron tayong current I1. Ito yon. So, papasok siya sa node A. Meron tayong current I2. Itong mesh current I2 yon. Palabas naman siya sa node A. Tapos, itong hinahanap nating current I sa 2 ohm resistor. So, summation of current equal to 0 at node A. Or it means summation of current entering equals summation of current leaving node A. So, sa entering, meron tayong I1, right? Papasok kasi siya dito sa node eh. So, I1 is yung entering equal sa dalawang leaving na itong I tsaka I2, right? So, I plus I2. So, kailangan nating ma-solve si I. Transpose nyo lang si I2 sa left. Bale, I1 minus I2 is I. So, ibig sabihin, ito yung value natin ng current for I2, for 2 ohm resistor in terms of the unknown mesh current I1 and I2. So, pag pinalit nyo ngayon dito, ang formula natin para mahanap si VO ay 2 times the current I, which is yung difference nitong I1 minus I2. So, ito yung formula for VO. Tandaan natin. Okay. So, meron na tayong value ng I1. Okay, yung I1, J4 ohm agad yon, di ba? J4 amps. Si I2 na lang. So, pwede nating i-substitute sa equation 2
substitute 1 and 3 in 2. Kasi may mga values agad tayo ng I3 tsaka I1. So, ito yung equation 2 natin. Copy. So, papalitan natin itong I1 ng value as, anong value ni I1? J4, right? So, negative 2 times J4. Tapos itong I3, papalitan naman natin ng value niya dito sa 3 ay negative 2. Negative 2. So, naging isang unknown na lang tayo, I2, which is yung hinahanap natin. Diba? So, bale, 4 minus J3, I2. So, magiging ano to? Lipat niya yung mga constant sa kanan. So, negative 12. Transpose to. Bale, ano to? Negative 8J. So, magiging positive J8 siya sa kanan pag tinranspose. Tapos ito, magiging positive 4. So, magiging minus 4 siya sa kanan pag transpose. Okay, so bale, 4 minus J3, I2 is negative 12 minus 4, negative 16. Okay, plus J8. So, divide na lang natin both sides by 4 minus J3. Cancel. So, I2 is negative 16 plus J8 over 4 minus J3. So, gamitan niya ng calculator. So, lagay niya sa complex mode ulit. Mode 2. Tapos yung angle in degree mode. So, shift set up 3. Yan. So, input niya yan yung fraction negative 16 plus 8i over 4 minus 3i. Okay. In polar, so shift to 3. Approximately 3.578 angle negative 169.695 degree. Okay. Then, mako-compute na natin yung VO. Ang formula is ito. 2 times I1 minus I2. 2 times quantity I1 minus I2. So, 2 times I1, ang nakuha nating value ni I1 is J4, right? Substitute. Minus itong I2, 3.578 angle negative 169.695. Okay. Actually, kanina, ang value pala nito is exact. Pwede nyo ring ipalit para mas accurate. Ito. Diba? In decimal, it's negative 3.52 minus 0.64J. So, pwede nyo rin, sige, yan na lang gamitin natin. Kasi sakto eh. In rectangular nga lang. So, minus negative 3.52 minus 0. Mali. Excuse me. Negative J 0.64. So, negative J 0.64. Okay, so gamitin nyo yung calcu input.
2 times 4i, 2 times 4i minus quantity negative 3.52 minus 0.64i. Okay, shift to 3 in polar. Okay, that's approximately 11.68 angle 52.815 degree volts. So yan yung output VO na in phasor lang yung form niya. Okay, hindi kailangan i-convert into time domain. Okay, next. Anong number na to? 11. Sige, number 12. Find IO for the circuit. Partition 4. Okay, ito yung problem. Find the current IO, so phasor, current IO for the given circuit. So ito si current IO. Yan, so naka-phasor na yung mga values ng circuit elements natin. So diretso na tayong mag-mesh analysis. Sige, so ilang mesh current or ilang mesh meron tayo sa circuit?
1, 2, 3. Right? Tatlo. So, assign tayo ng pare-parehong direction ng mesh currents. Let's say, clockwise I1, clockwise I2, tsaka clockwise I3. Sige, sa mesh 1, KVL, summation of voltage equal to 0 at mesh 1. So, meron tayong voltage source. Okay? Tsaka current source. By the way, meron tayong super mesh dito kasi, 'di ba, dalawa yung mesh natin, mesh 1 saka mesh 2. Tapos sa gitna nila ay merong current source. So super mesh 'yan. Meron tayong super mesh dito. Kapag meron kayong current source in between two meshes, meron kayong super mesh. So ang gagawin nyo, instead na sa mesh 1 tayo mag-KVL, combined na yung KVL equation natin sa super mesh. At super mesh na tayo mag-KVL kung saan nandoon yung current I1 tsaka current I2. So assuming na naka-open ito, okay, alisin muna natin. Yan. So pwede kayong mag-KVL equation. Dito muna sa loop na yan. So simulan niya dito sa voltage source. So papasok yung current I1 sa negative polarity. So kaya meron tayong negative 20 angle 0 degree. Okay, tapos ano yung mga impedances within mesh 1? Ito lang yung 8 ohm, right? So 8 times mesh current I1. Pero anong sign dapat nun? Positive. Okay, tapos common dito sa mesh 1, etong 8 ohm kay mesh 3, right? So ima-minus nyo yun, minus yung voltage drop across the 8 ohm, yung common element sa mesh 1 and mesh 2, mesh 3, due to I3. So magkakaroon ka ng minus 8 I3 naman. Okay? So dito naman sa mesh 2, okay? Magkasama yan. Kapag super mesh, isasama nyo as 1 KVL equation yung KVL sa mesh 1 saka mesh 2. Kasi within one super mesh sila. So, dito na tayo sa mga voltage in mesh 2. So, wala siyang voltage source, right? So, proceed agad tayo sa mga elements within mesh 2. Bale, ito, right? So, meron tayong 1 ohm, 1, 10, plus 10, plus negative J3, negative J5. Negative J3, negative J5. So, times nyo sa mesh current I2. Anong sign? Positive. Okay? Tapos, may common ngayon na impedance dito sa mesh 2. Mesh 2 tsaka sa mesh 3. Ano yun? Ito. Right? So, ima-minus nyo or negative voltage ang gagamitin nyo across this impedance due to I3. So, sum up yung impedance na yan, 1 minus J3. Then times mesh current I3. Equal to 0. So, lahat na na-consider, di ba? Okay. So, pagsamahin natin yung mga similar terms or simplify muna natin. So, dito sa 8I1, so copy lang natin, 8I1, walang i-combine. Dito sa I2, we have 1 plus 10, 11.
Then negative J3 minus J5, negative J8 times I2. Okay? And then, pwedeng i-combine to. So, bale, negative, factor out the negative. And then, 8 plus 1 minus J3 times I3. Right? Kinombine ngayon natin itong dalawang term na yan. So, magiging 8 plus 1, 9. Sige, simplify na natin. 9 minus J3. Right? Minus J3. So, 9 minus J3 I3 na siya. And then, itatranspose natin tong constant, negative 20. So, lipat nyo sa kanan, magiging positive 20 angle 0. Pero pag angle niya is 0 lang, kahit gawin nyo na lang 20. Okay? Equation 1. So ngayon, after ng KVL sa super mesh, babalik na natin itong value nung voltage source, anong current source. Okay? So 4 angle negative 90. Right? Amps. Mag-KCL naman tayo sa node kung saan kabilang itong current source tsaka yung dalawang mesh inside the super mesh na I1, I2. Dito sa node na yan, right? Yan sila common eh. Node A. So, bale, itong current source, papasok sa node A, tapos meron tayong mesh current I1, bale, papasok siya. Okay, ito si I1, tapos mesh current I2, lalabas naman siya. Right? I2. So, summation of current equal to 0 at node A or summation of current leaving equal summation of current entering. So, sa leaving, dalawa, ay isa lang. Okay, sa leaving, isa lang yung I2. Equal sa entering, I1, tsaka itong 4 angle negative 90 degree amps current source. Papasok sila sa node A. So, I1 plus 4 angle negative 90. Okay? Equation 2. Etong 4 angle negative 90, pwede nyo pa yung gawing magiging ano to? Negative 4. Negative 4J or negative J4. Pag kinompute nyo sa calculus. Okay? Next. Tatlong equation dapat tayo, di ba? Kasi 3 unknowns, I1, I2, I3. So, mag-mesh, mag-KVL naman tayo sa mesh 3. Okay? So, wala tayong voltage source sa mesh 3. Doon na agad tayo sa voltage across the elements within mesh. So, sum up natin. Meron tayong ito, tsaka ito. Sa mesh 3, right? Sum up nyo yun, we have sa mga resistance muna, 4, 8, tsaka 1. So, KVL na tayo. KVL, summation of voltage equal to 0 at mesh 3. So, yung mga resistance muna, di ba? 4, 8, tsaka 1. 4 plus 8 plus 1. Then, J2 minus J3.
plus J2 minus J3 times mesh current I3, right? Anong sign nito? Positive. Okay. Tapos, minus the voltage drop dun sa mga common elements due to the other mesh current. Okay. So, dito sa 8 ohm, common siya sa mesh 3 tsaka sa mesh 1. So, kunin nyo yung voltage drop doon, negative sign naman. So, resistance 8 times the mesh current I1 kasi nasa common siya sa mesh 1 kung saan naroon si mesh current I1. Tapos, meron ding common kay mesh 3 tsaka mesh 2, right? Etong impedance na to. So, minus din yun, minus voltage drop dun sa common impedance na yon or element, yung 1 minus J3, 1 minus J3 times I2. Okay. Then, lahat na na-consider, equate to 0 na. Okay. Yan. So, meron tayong equation 3, pero masisimplify pa to. Simplify muna natin. 4 plus 8 plus 1, that's 13. J2 minus J3, that's negative J. Tapos, times I3, minus 8I1, then minus 1 minus J3, I2 equals 0. Okay, pag pinagsama natin yung tatlong equation, equation 1, equation 2, equation 3. So, pwede tayong gumamit ng elimination method or substitution method or Cramer's rule. Sige, try tayong, ang kailangan lang nating isolve si IO, di ba? Pero, anong value niya ni IO? Equal siya sa mesh current I2, right? Same direction. Okay. So, dapat IO is equal to I2. So, si I2 lang yung kailangan natin. IO is equal to I2. Sige, manipulate natin. Kasi kung gagamitan natin to ng Cramer's rule, 3/3 siya. Medyo mahaba yung determinants, paghanap ng determinants. Okay. I-reduce natin into 2/2. Okay, para maging 2/2 matrix na lang tayo. Gamitin natin tong equation 2. Okay. So, pwede nating eliminate kasi kailangan natin si I2, di ba? Kailangan, pag kinonvert natin into 2/2 itong tatlong equation, nandun si I2, right? So, pwedeng alisin natin si I1 using 2. Solve natin si I1 in terms of 2. Bale, transpose itong negative J4 sa kanan. So, I2 plus J4 is equal to I1. Okay? Ito yung bagong form ng equation 2. So, papalitan ngayon natin itong value ng I1 dito sa equation 1. Magiging in terms of I2 ngayon si I1 doon. Substitute 2 in 1. Okay? Ito yung equation 1 natin, di ba? Copy ko na lang. Pero ang papalitan natin
is yung value ni I1. Ito. Papalitan natin to in terms of value ni I1 sa equation 2i. Ito si I1, di ba? In terms of I2, that's I2 plus J4. So, 8 times I2 plus J4. So, simplify lang natin. So, distribute si 8. So, magiging 8I2 plus 8 times J4, J32. Okay. Then, copy itong remaining terms. Tapos, combine natin yung yung I2 combine. So, bale, 8 plus 11 minus J8, I2. Then, minus 9 minus J3, I3 equals 20. Tapos, ito constant lang. Transpose nyo sa kanan, magiging negative J32. Right? So, combine pa natin yung 8 plus 11, 19 minus J8, I2 minus 9 minus J3, I3 equals 20 minus J32. So, pangalanan natin as equation 4. Okay. Next. So, isa pa. Kailangan isa pang equation in terms of I2 and I3. So, pwede naman nating i-substitute ngayon si 2 in 3. In 3 naman. Okay. So, copy natin itong equation 3. So, substitute 2 in 3. So, yung I1 uli, papalitan natin yung value niya in terms of I2. Diba yung I1 is, ano si I1? I2 plus J4. I2 plus J4. Yan. So, didistribute lang natin to. So, copy 13 minus J times I3. So, negative 8 times I2, negative 8 I2. Negative 8 times J4, negative 32 J. Then, negative of 1 minus J3 I2 equals 0. So, i-combine natin ngayon to. Okay. So, copy lang to. 13 minus J I3. So, I2, factor out, plus the coefficients na to. So, negative 8 minus quantity negative 1 minus J3. Tapos ito, i-transpose nyo, constant na lang si negative J32. Positive J32 na siya sa kanan. So, 13 minus Ji3. So, negative 8, distribute yung negative, minus 1, negative times negative J3, positive J3. Okay, I2. So, combine na lang natin to, negative 8 minus 1, negative 9. Okay, equal to J32. Yan, so equation 5. So, pag pinagsama yung equation 4 and 5, ito, two by 2 na lang, right? 2 by 2. So, sige, unahin ko pala dito ito, si I2, para naka-order tayo. Una si I2, tapos followed by I3. So, solve na lang natin to using Cramer's rule. So, isa lang naman kailangan nating ma-solve, di ba, si I2. So, in matrix form,
Coefficient ni I2, ito. Copy. Coefficient ni I3, ito. Isa na natin to. Gusto niya i-distribute niyo na itong negative. So, magiging ano yan, negative 9 plus J3. Right? So, negative 9 plus J3. Coefficient matrix. Tapos, times yung unknown currents, I2, I3, di ba? I2 and I3 yung unknown variables natin sa dalawang equation. Equal to the constant sa right side, 20 minus J3, tsaka J32. Okay, 20 minus J32, tsaka J32. Yan. So, ang kailangan lang ma-solve si I2, di ba? So, using Cramer's rule, I2 ay, so yung determinant ng coefficient matrix sa denominator yon. Tapos, yung numerator, so copy yung coefficient matrix, pero papalitan natin tong column na to. Kasi yan yung coefficient ni I2, right? Papalitan nyo nung constant. Yung constant is ito, 20 minus J32, J32. Tapos hanapin yung determinant niyan. Yan. So, paano mag-evaluate ng 2x2 matrix? Okay, product nito, sa numerator muna, 20 minus J32 times 13 minus J, then minus product nito. Negative 9 plus J32, J3 lang pala. J3 times J32. Okay. And then, sa denominator naman, ganun ulit, product nito. So, 19 minus J8 times 13 minus J. Then, minus product nito. Negative 9 plus J3 times, pareho sila, negative 9 plus J3. Yan. So, makukuha natin si I2. Sige, input in your calculator. (20 minus 32J over times 13 minus I, J, then minus negative 9 plus 3I times 32I over 19 minus 8I times 13 minus I, then minus negative 9 plus 3I squared na lang natin kasi pareho sila. Okay, in polar, shift to 3. Okay, approximately 1.971 angle negative 2.1
negative 2.101 degree amps. So ito na yung I/O, right? Yung output current. Therefore, I/O is the same as I2, 1.971 angle negative 2.101 degree amps in phasor. Okay. Next. Number ano to? Number 12. 12. Sige, 13. For number 13, find I/O. Okay. So, given this circuit, find current I/O. So, naka-phasor na uli yung mga circuit elements natin, yung values nila is in phasor form na. So, mesh analysis na natin agad. So, ito pala yung I/O. Okay, yung current na to. So, ilang mesh meron tayo? 4. Right? 1, 2, 3, 4. So, assign tayo ng 4 na mesh current. So, in same directions, let's say pare-parehong clockwise. Mesh current I1, mesh current I2, mesh current I3, mesh current I4. So, dito tayo sa mesh 1 muna. Sa mesh 1, notice na meron tayong current source. 2 angle 0 degree current source. So, kapag may current source nga uli sa isang mesh, automatic yung value ng mesh current doon, which is the I1, is equal doon sa value ng current source. But take note yung direction. Kung pareho ba? Yes, pareho kasi upward. Upward yung direction ng arrow and then clockwise yung I1. So, pareho sila ng direction. So, equal in magnitude and direction. So, I1 is 2 angle 0 degree amps. Or kapag angle 0 nga lang, gawin nyo na lang equal to that modulus na lang. So, magiging purely real 2 amps. Next, dito naman sa mesh 2. Yan, mag-KVL ngayon tayo. KVL summation of voltage equal to 0 at mesh 2.
So, unahin natin yung voltage source. So, papasok yung current I2 dito sa positive polarity ng voltage source. So, gamitin nating sign sa voltage source is positive. And then yung value niya na 10 angle 90 degree. Okay. Tapos, consider na natin yung mga elements, impedance sa mesh 2, sum up natin. We have 2 ohm minus J4. So, 2 minus J4. Then times the mesh current I2. Anong sign nito? Plus, positive. Then check nyo yung mga common. Okay, may common ba? Yes, dito sa mesh 1, common si 2 ohm. Tapos dito sa mesh 4, common si negative J4. So, subtract natin yung voltage doon due to mesh current I1 and mesh 2. So, dito sa 2 ohm, due to mesh 1, due to mesh current I1, we have negative 2 I1, right? Tapos dito sa negative J4 ohm, due to I2, we have negative of negative J4 times I4. Okay. And then, wala na. Na-consider na lahat, no? So, equate nyo na to 0. So, simplify lang natin. So, we have 2 minus J4 I2, then minus 2 I1. So, negative of negative J4, positive J4 I4 na yan. Okay. Then, transpose na lang natin tong 10 angle 90 degree sa kanan kasi constant lang siya. So, magiging negative 10 angle 90 degree. Okay. So, pwede nyo na ngayong gusto nyo i-substitute nyo na yung value ng I1 dito. Diba? Kasi equation 1 yan. Equation 1. Right? So, substitute nyo na dito. Matitira na lang unknown is I2 and I4. Pwede naman. So, pwede nyo na i-substitute agad kung gusto nyo. Substitute 1 in 2. So, papalitan ko ngayon tong I1 kasi may value na si I1 dito sa equation 1 na 2, right? Papalitan ko na siya as 2. So, magiging negative 4 na to. Okay, negative 4. Lipat nyo na lang to sa kanan kasi constant siya. So, 2 minus J4 I2 plus J4 I4 equal to negative 10 angle 90 degree plus 4. Etong negative 10 angle 90 degree, kasi itong angle 90 degree, okay, that's J, right? Okay, so kaya meron tayong negative 10J plus 4. Okay, equal dito. So, pwede pa nating pababaan yung coefficient, di ba? Divide natin both sides by 2. So, 2 divided by 2, 1, minus 4 divided by 2, J2 na lang, I2, plus 4 divided by 2, J2, I4 na lang. Then, negative 10 divided by 2, negative 5J. 4 divided by 2, 2. Unahin ko tong 2 para real and imaginary part. So, 2 minus J5. Equation 2. Okay. Sinimplify lang natin yung equation. Next. So, dito naman sa mesh current, sa mesh 3, I mean, pero
common sa mesh 3 tsaka sa mesh 4 is yung current source. Again, that's a super mesh, right? So, super mesh ito. So, mag-KVL tayo sa super mesh na lang. So, KVL, summation of voltage equal to 0 at super mesh. Yan. So, dito muna tayo so pwede nyong i-open muna to. Yan. So, dito muna tayo sa mesh 3 for I3. So, wala siyang voltage source. Sum up nyo agad yung element, impedance ng elements within mesh 3. So, 1 and J2 lang, right? So, 1 plus J2 times I3. Anong sign? Positive. Tapos may common impedance sa mesh 1 tsaka sa mesh 3, yung J2. Ima-minus nyo ngayon yung voltage across that common element due to I1. So, negative J2 times I1. Okay, next. Dito naman sa mesh 4. So, wala ring voltage source. Proceed na agad sa impedances ng mga elements within mesh 4. Sa dalawa, we have ito, anong value nito? 1 ohm. Hindi ko ata nasulat. 1 ohm, yan. So, 1 minus J4. 1 minus J4 times I4. Anong sign? Positive. Then, may common ba? May common si mesh 4 tsaka mesh 2. Itong negative J4. So, minus the voltage drop doon sa negative J4 due to I2. So, negative J or negative, negative J4 times I2. So, negative of negative J4 I2. So, lahat na is considered. Okay, equate na natin to 0. Equate to 0. Simplify na lang natin. So, 1 plus J2 I3 minus J2 I1 plus 1 minus J4 I4, negative of negative, positive J4 I2 equal to 0. Okay. So, palitan na natin yung value ng I1. Kasi may value na tayo ng I1. Diba? Substitute I1 is equal to 2. 2, right? So, si I1, papalitan natin ng 2. Magiging negative J4, right? Negative J4. So, transpose nyo na lang to sa kanan kasi constant. Sige, rearrange. Unahin ko tong J4 I2. Then, plus 1 plus J2 I3. Then, plus 1 minus J4 I4. Then, transpose to sa kanan magiging positive J4. Okay, equation 3. Yan. Tapos, after nung KVL sa super mesh, balik na natin yung current source. Ang current source again is going up with value 4 angle 0 amps. KCL naman tayo. Di ba ganun kapag super mesh? KVL, combination ng KVL at KCL. Dito tayo sa node na to. Okay. Node A. So, summation of current equal to 0 at A.
So, meron tayong entering itong current source sa node A. Tapos, meron tayong I3, yung mesh current I3, ito. Entering siya. Tapos, meron tayong mesh current I4. Ito, leaving. So, summation of current leaving equals summation of current entering. Kurong na natin. So, sa leaving, si I4, right? I4 equal entering, dalawa, si I3 plus 4 angle 0. So, itong 4 angle 0, kahit gawin nyo na lang yung 4, right? Kasi 0 lang yung phase angle niya. Yan. So, equation 4 agad to, right? Okay. Equation 4. Sige, copy natin. Yan, kompleto na tayo. So far, meron tayong equation 2. Ito. Equation 2. Tsaka equation 4. Yung equation 1, yung value lang nung ano, di ba? Equation 1 is I1 is 2. Okay, pero nagamit na natin kasi to. Na-reduce na natin itong equation 2 tsaka equation 3 in 3 unknowns, right? Kasi supposed to be dapat may I1 pa to. So, ngayon, i-reduce natin kasi magiging 4 by 4 to pag hindi natin i-reduce into, let's say, 2 by 2 or 3 by 3 man lang para mas madaling i-solve. Dito sa equation 2, meron tayong I2 tsaka I4, right? Equation 3, meron tayong I2, I3, I4. Okay? So, what if try nating gawing 2 by 2 in terms of I2 and I4? Kasi meron na tayong equation 2 na in terms of I2 and I4, right? So, manipulate lang natin tong equation 3, gamitin natin equation 4. Okay? So, ibig sabihin, eliminate natin ngayon si I3 dito. Kasi yung equation 3 is in terms of I2, I3, and I4. The goal is magkaroon ng dalawang equations in terms of I2 and I4. Right? So sa equation 3, eliminate natin si I3. So pwede ngayon natin isolve itong equation 4. Solve equation 4 in terms of I4 for I3. So transpose itong 4 sa kaliwa. I4 minus 4 is equal to I3. So, ito yung panibagong itsura ng equation 4. So, substitute nyo ngayon. Substitute 4. 4 in 3. Okay, so ito yung equation 3 natin. Copy. Papalitan ngayon natin itong I3 in terms of I4 na equal sa I4 minus 4. Sige, so urong natin. So, papalitan natin tong I3, di ba? At papalitan natin netong I4 minus 4. Yan. So, i-manipulate lang natin, right? Sige, i-distribute natin to dito. So, J4I2 plus 1 plus J2 I4
then minus 4 times 1 plus J2, then copy plus 1 minus J4 I4 equals J4. So, pwede pang i-combine itong I4 na dalawa. So, copy lang tong J4 I2. Tapos, ifa-factor out natin si I4. Add yung coefficients niya. So, 1 plus J2 plus 1 minus J4. Tapos, ita-transpose itong negative 4 times 1 plus J2 kasi constant lang siya. Lipat niya sa kanan. So, equal to J4. From negative, magiging positive 4. J1, 1 plus J2. So, J4I2 plus, so combine, kahit alisin nyo na yung parenthesis kasi addition lang yung operation. 1 plus 1, 2. J2 minus J4, negative J2, I4. Equal to J4, distribute yung 4, bale 4 plus J8. So, magiging, sige, copy natin to. Four plus J4 plus J8, that's J12. Okay. So, pwede pa bang pababain yung coefficient? Divide natin by 2. So, 4 divided by 2, 2 na lang. So, J2I2 plus 2 divided by 2, 1, minus 2 divided by 2, J1 na lang or J, I4, equal 4 divided by 2, 2, plus 12 divided by 2, J6. Okay, pangalanan natin to as equation, ano na ba yung kanina? Equation 5. Equation 5. Yan. So, i-combine na natin siya dun sa isang equation in terms of I2 and I4. Yung equation 2 natin na to, di ba? Copy. Okay, so meron tayong dalawang equations in two unknowns na lang na I2 tsaka I4. So, pwede na tayong gumamit ng Cramer's rule. By the way, ano ba yung kailangan nating ma-solve sa circuit? Kailangan ba i-solve lahat? Si I.O., di ba? Yung I.O., yan ay equal sa current I2 but in opposite direction. Kasi pag ganito yung I2 natin, di ba? Pa-clockwise. Pero si I.O. is going to the left. Ibig sabihin, I.O. is negative I2. So, si I2 lang pala yung kailangan natin. So, I.O. is negative I2. Kuhain lang natin dito si I2. Okay, sige. Mag-Cramer's rule na lang tayo. In matrix form, copy yung coefficient ni I2. Ito. 1 minus J and J2. Tapos yung coefficient ni I4, copy. J2 and 1 minus J. So, ito yung coefficient matrix. Then times, dan sa dalawang unknown, yung I2 tsaka I4. Right? Equal dun sa constant sa right side.
2 minus J5, and then 2 plus J6. So, ang kailangan lang si I2. Si I2 na lang isolve natin. So, denominator is determinant nitong coefficient matrix. Copy. Tapos, yung numerator is copy yung coefficient matrix, pero papalitan nyo itong column na to kasi yan yung coefficients for I2, di ba? Papalitan nyo ng yung constant matrix na to, yung 2 minus J5, 2 plus J6. Hanapin nyo yung determinant. Okay. So, evaluate. So, product niyan, 2 minus J5 times 1 minus J. Then, minus product nito, J2 times 2 plus J6. Over, sa determinant naman itong denominator, product niyan, 1 minus J2 times 1 minus J. Then minus product nito, J2 times J2. So, bale yung IO is equal, kasi ito si I2, di ba? Sige, I2 muna kuhain natin. Mamaya natin kuhain ng negative. Yan. Kuhain natin yung value. So, 2 minus 5i times 1 minus I minus 2i times 2 plus 6i over 1 minus 2i times 1 minus I minus 2i times 2i. Okay. Sakto. So, ito si I2. 10 over 3 minus 1/3 J. Okay. Pero, yung IO, di ba, yung IO is negative ng I2. So, ine-negative natin tong nakuhang I2. So, negative quantity, 10/3 minus J 1/3. So, in-negative natin to yung ans. Okay. Times negative 1. Okay. Magiging negative 10/3 plus J 1/3. In polar, sa amps ang unit nito, in polar, shift to 3. Okay. 3 point, approximately 3.35 na to. 350 angle 174.289. .289 degree amps. So, ito yung value ng current IO. So, phasor lang yung required, di ba? Phasor current IO. Yan. Okay. So, yon. So, siguro hanggang dito na lang yung last part na to ng mesh analysis. So, nakasolve din tayo ng total of 13 problems. Right? So, marami-rami na rin yan.
So sige, siguro next time abangan nyo, proceed tayo sa next type of circuit analysis. Possible, pwedeng source transformation or superposition theorem. Sige, abangan nyo na lang yon sa next video tutorials natin. Sige, so hanggang dito na lang tayo. Thank you for watching. I hope you learned something from this video tutorial. See you on my next one. God bless everyone. Bye-bye.